Ano ang pinakamahusay na CGM ngayon? Gusto ko ng tunay na sagot kaya sinubukan ko lahat ng glucose sensor na makuha ko. Ang Dexcom, Freestyle Libre, at iba pang brands ay may kanya-kanyang gamit at walang isang pinakamainam na CGM para sa lahat. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang tunay na kalamangan at kahinaan ng bawat sistema para malaman mo kung ano ang bagay sa'yo. Sasabihin ko rin ang pipiliin ko. Simulan natin sa pinakaginagamit na CGM sa mundo, ang Libre 3 Plus ng Abbott. Gusto ko dito kung gaano ito kadiskreto. Kasing laki lang ito ng 2 sentimo at halos 1 gramo lang ang bigat, kaya ito ang pinakamaliit at pinakagaang sensor sa mundo. Ang Libre 3 Plus ay all-in-one disposable CGM. Madali at direkta lang ilagay ito. Ilalapit mo lang ang applicator sa gilid at idiin para milagay ang sensor. Nagustuhan ko rin sa Libre 3 Plus ang maliit nitong adhesive na hindi nangate o nairita ang balag ko. Ang sensor ay pwedeng gamitin ng 15 araw at hindi na kailangan ng overpatch, dagdag puntos ito. Pagkadikit, iscan ito para makonekta sa telepono o reader at hintaying mag-warm up ang sensor ng 60 minuto. Ngayon, isa pang magandang bagay sa karamihan ng sensors na gawa ng Abbott ay ang glucose readings ay nag-a-update kada minuto. Sa karamihan ng ibang CGMs, ang readings ay nag-a-update lang tuwing bawat 5 minuto. Kaya technically, ang mga sensor ng Abbott ay mas real-time kumpara sa mga kakumpetensya. Habang gamit ko ang Libre 3 Plus, kinumpara ko ang sensor readings sa blood glucose meter readings at madalas tama ang mga resulta. Minsan, bahagyang mababa ang reading ng sensor pero hindi seryoso. Sa pangkalahatan, maasahan talaga ang Libre 3 Plus. Isang bagay na talagang gusto ko sa sensor na ito ay may pagpipilian ka pagdating sa pagtingin ng iyong data. Pwede kang gumamit ng phone app o receiver, lalo na kung ayaw mong laging nakatutok sa phone. Tandaan, kailangan mo agad pumili sa simula. Bawat sensor ay para lang sa isang device, kaya hindi pwedeng gamitin sa receiver at telepono ng sabay. Narito ang buod ng technical na detalye ng Libre 3 Plus. Pwede mo i-pause ang video at pag-aralan ang detalye. Dati, nahuhuli ang Freestyle Libre sa software at integrasyon nito sa insulin pump. Masaya kong ibalita na may malaking improvement. Naglabas ang Abbott ng bagong Libre app na may feature na pwedeng patahimikin ang lahat ng alarma hanggang 6 na oras. Pwede mo ring subaybayan ang pagkain at nutrisyon gamit mano-manong tala o AI-based na kamera. Malaking upgrade ang bagong Libre Watch app at watch face na nagpapakita ng glucose number at trend na maganda matapos kong magamit ang Libre 3 Plus ng ilang buwan. Masasabi ko na ang sensor na ito ay pinakaangkop para sa inyo na naghahanap ng maaasahan at pinakamahusay na CGM na talagang madaling gamitin. Wala itong ilang features na meron sa ibang software na tatalakayin ko, pero isa itong mahusay na all-around na option at itinaas ang pamantayan para sa mga kakumpetensya. May full review ako ng Libre 3 Plus sa channel ko. Panoorin nyo pagkatapos nito. Pwede rin itong i-integrate sa insulin pumps. Pag-uusapan pa natin yan mamaya. Bago ang lahat, tingnan muna natin ang isa pang CGM sa listahan ko, ang Libre 2 Plus. Ang sensor na ito ay halos pareho lang ng teknolohiya sa pagsukat ng glucose at parehong software gaya ng Libre 3 Plus, pero magkaiba ang hardware nila. Ang Libre 2 Plus ay mas malaki at mabigat kaysa Libre 3 Plus, mga 5 gramo at kasing laki ng 2 barya. Maganda at manipis pa rin ang itsura nito. Hindi naman ito naging sagabal sa araw-araw kong gawain, pero dahil gumagamit pa rin ang Libre 2 Plus ng lumang Libre 4 na disenyo, kailangan mo ng dagdag na hakbang sa paglalagay. Kailangan mo lang itapat ang 2 bahagi ng pakete, ilagay ang sensor sa applicator, at idikit ito sa braso bago gamitin. Ang natitirang bahagi ng paglalagay ay pareho lang ng sa Libre 3 Plus, kaya hindi naman malaking bagay. Ang susunod na gusto ko ipakita sa inyo ay ang mga pangunahing technical na detalye ng Libre 2 Plus system. Ipinakita ko na ang mga pagkakaiba, pero makikita ninyo na mas malaki at mabigat ang sensor ng Libre 2. Kaya bakit pipiliin ng iba ang Libre 2 Plus kaysa Libre 3 Plus? Para sa akin, may 2 dahilan. Una ay ang integrasyon sa pump dahil may ilang insulin pump tulad ng TS Limax 2 o IPSA pump na naka-integrate na sa Libre 3 Plus. Omnibot 5 ay naka-integrate lang sa Libre 2 Plus sa video na ito. Ipapakita ko sa screen ang mga compatible na insulin pump. Mas gaganda pa ito habang nagtutulungan ang insulin pump companies para sa Libre 3 Plus integration. Dapat tandaan na kung gagamitin mo ang Libre sensors para sa automated insulin delivery system, kailangan mong gumamit ng app na para sa pump. Hindi mo rin makikita ang data mo sa mga bagong Libre app sa Relo o Reader, na malaking limitasyon na yon. Tanggalawang dahilan ng pagpili ng Libre 2 o Libre 2 Plus kaysa Libre 3 Plus ay maaaring dahil sa insurance coverage o lokasyon. Dahil hindi pa available ang Libre 3 Plus sa lahat ng bansa.
Ngayon, pag-usapan naman natin ang pangalawang pinakasikat na sensor sa mundo, ang Dexcom G7. Ang sensor na ito ay kasing laki ng barya, mas malaki at makapal kaysa sa Libre 3 Plus, pero astig pa rin ang disenyo. Gusto ko sa G7 ang abuhing kulay nito na babagay talaga sa balat ko. Ginagawang mas hindi pansin at mahirap makita ang sensor, at ang G7 ay all-in-one disposable CGM din. Itong maliit na pindutan sa applicator ay napapadali ng insertion at mas user-friendly kaysa Libre 3 Plus. Pipindutin mo lang ang gilid at button para maipasok ang sensor. Matibay ang gapito na pandikit at hindi ako nairita. Kung tama ang proseso, gamitin ang sensor at overpatch. Pero ayoko nang kasama sa package dahil mukhang masyadong medical. Ang ginagawa ko naman ay minsan, hindi ko na lang nilalagyan ng overpatch ang sensor o kaya gumagamit ako ng magagandang third-party patches mula sa skin grip para sa kahit anong basang aktibidad. Ngayon, ang gapito ay may 10 araw na sensor nung una, pero naglabas ang Dexcom ng bagong bersyon na tumatagal ng 15 at kalahating araw. Kaya ito na ang pinakamatagal na patient-applied CGM sa merkado. Pareho sa dalawang G7 versions, may dagdag na 12 oras grace period. Na talagang kamangha-mangha dahil binibigyan ka nito ng dagdag na oras para maging mas flexible sa pagpapalit ng sensor at ma-pre-soak mo lahat ng sensors mo kung gusto mo yon. Para i-connecta ang sensor sa iyong receiving device, kailangan mong ilagay ang 4 na digit na code o iscan ng QR code sa applicator. Ang astig sa G7, otomatikong nagsisimula ang warm-up pag tinanggal ang sensor sa applicator. Kung maglalagay ka ng bagong sensor kahit 30 minuto bago mag-expire ang luma, tuloy-tuloy ang readings mo kahit nagpapalit ng side. Kamangha-mangha ito. Narito ang buod ng mga pangunahing text pack at ang mga pagkakaiba ng dalawang G7 na bersyon. I-pause ang video kung nais pag-aralan ang detalye. Ang pinakagusto ko sa G7 ay konektibidad at software. Nakikita mo ang reading sa smartwatch, cellphone, reader o insulin pump. Ang tatlong Bluetooth connection na ito ay direkta at independent at pwedeng gamitin ng hiwalay o sabay-sabay. Wala nang ibang CGM na kayang gawin ito. Gusto ko rin sa G7 ang phone app. Malinis ang itsura, madaling i-zoom ang graph, at maganda ang design. Sa kabuuan, may ilang standout app options at dalawa ang talagang pinakaiba. Pwedeng patahimikin ang alert profiles at ibang notifications hanggang 6 na oras at pwede pang i-delay ang unang high alert. Hindi ka magagambala ng app matapos kumain ng carby meal. May smart logging ang app gamit ang AI para subaybayan ang glucose response mo sa lahat ng kinakain. Astig talaga, sa totoo lang. Ang G7 ay kinritika dahil sa mga issue gaya ng koneksyon, pandikit at geofencing. Naayos na ng Dexcom ang mga issue dati, pero ngayon, ang reklamo ng komunidad ay tungkol sa katumpakan at maagang sira ng sensor. Hindi ko ito binabalewala, pero nung tinry ko, karaniwan namang may katanggap-tanggap na diferensya lang ang sensor readings kumpara sa glucometer ko, at natuwa ako sa accuracy nito. Ang tangi pagkakataon lang na nakakita ko ng hindi tumpak na mga basa ay sa loob ng unang 6 hanggang 12 oras ng bawat sensor. Sa kabutihang palad, nagawa kong solusyonan ito sa pamamagitan ng pag-pre-soak ng lahat ng sensor ko ngayon. Laging pwedeng i-calibrate ang Dexcom sensor based sa totoong blood glucose readings, pero madalas hindi ito nabibigyang pansin. Paminsan-minsan ko itong ginagawa, at kung alam mo ang tamang paraan, epektibo ito sa pagresolba ng accuracy issues. Ngayon, nakakakonekta na ang G7 sa iba't ibang insulin pump. Pero bago natin pag-usapan yan, hayaan niyong sabihin ko kung para kanino ko talaga inirerekomenda ang sensor na ito. Based sa karanasan ko, irerekomenda ko ang G7 para sa mga gustong magkaroon ng maaasahan at pinakamahusay sa klase. CGM na may advanced app features, calibration option, at malawak na third-party integration. Ngayon, tingnan natin ang Dexcom G6, isang luma pero maaasahang CGM mula sa Dexcom. Naniniwala akong marami pa rin itong maiaalok kahit mas malaki at mabigat ang sensor. Hindi naman nakakairita, pero mas ramdam mo ang presensya nito. Ang G6 ay may luma at medical na 2-piece na disenyo ng Dexcom. Ipasok muna ang disposable 10 araw na sensor, tapos ikabit ang transmitter sa slot. Ang transmitter ay pwedeng gamitin muli hanggang 3 buwan. Kahit na ilabas na ang G7, patuloy pa rin gamit ang G6 dahil napatunayan itong maasahan. Tumpak ang sensor na ito para sa akin. Kahit hindi siya pinaka-real-time na algorithm, predictable naman. Malaking bagay ito sa akin, pero may kakaibang ugali rin ang G6. Mayroon itong mahabang 2 oras na warm-up period na iniiwan kang walang alam pagdating sa glucose readings. Medyo luma na rin ang pakiramdam ng software kumpara sa mga pinakabagong app sa merkado. Kapag nahihiga ako sa mas malaking sensor habang natutulog, minsan mali ang low readings dahil sa compression. Heto ang overview ng G6 system kumpara sa G7. Makikita mong hindi ganon kaganda ang G6 lalo na sa papel.
Kaya bakit pipiliin ng isang tao ang G6 kaysa G7? Sa tingin ko, dalawang dahilan ito. Una, stable at predictable ang readings mula sa G6. Maganda ang resulta nito kapag ginagamit sa insulin pump at para sa marami, kasama ako, mahalaga ang predictability sa automated insulin delivery o AID setup. Sa pamamagitan nga pala, narito ang kumpletong listahan ng mga compatible na insulin pump. Para sa parehong Dexcom G6 at G7, pareho silang nag-i-integrate sa mga pangunahing kumpanya. Ang mahalaga sa akin, lahat ng Dexcom sensor gumagana sa DIY setup tulad ng Loop o Android APS. Ngayon, ang pangalawang dahilan kung bakit maaaring piliin ng isang tao ang G6 sensor kaysa sa G7 ay dahil may paraan para i-restart ang nagamit ng sensor at magamit ito ng paulit-ulit. Hindi ito aprobadong paggamit at hindi ko nire-rekomenda, pero pwede sa emergency o kung gipit ka sa pera. Personal kung gusto ang G6 at ginamit ko ito bilang pangunahing gamit ko sa matagal na panahon. Pero maaring magbago na ito. Tingnan mo. Kakahayag lang ng Dexcom na ititigil na nila ang paggawa ng G6 sa kalagitnaan ng 2026. Kaya napilitan akong pumili ng bagong pangunahing gamit at ibabahagi ko kung alin yun mamaya sa video. Ngayon, nilipat naman tayo sa susunod na CGM sa listahan ko, ang Dexcom ONE+. Ang sensor na ito ay mas mura kumpara sa Dexcom G7. Pareho ang hardware at sensing tech, pero mas kaunti ang features. ONE+ tumatagal ng 10 araw, 30 minutong warm-up at 12 oras na grace period. Hindi tulad ng G7, hindi mo pwedeng is-silent ang alerto o gumamit ng advanced alert schedule. Heto ang buod ng pangunahing pagkakaiba ng dalawang sensor na ito. Ngayon, isa pang limitasyon ng ONE+ ay wala itong suporta sa commercial aid systems. Pero, suportado ang mga DIY solution gaya ng Lube o AAPS na nakakabilib. Para kanino nga ba talaga ang Dexcom ONE+? Sa tingin ko, ang sensor na ito ay pinakaangkop para sa mga naghahanap ng madaling gamitin at abot kayang CGM na pwedeng makuha sa reseta. Kalimitang ginagamit ang ONE+ sa UK at Australia, pero hindi ito available sa US. Kung nasa US ka, huwag mag-alala dahil may mas murang over-the-counter na option ang Dexcom at Abbott para sa iyo. Pag-uusapan natin ang dalawang ito sa video na ito bago lumipat sa susunod na CGM. May isang mahalagang bagay na nakalimutan kong banggitin sa listahan ko. Ang Libre at Dexcom sensor ay parehong pinahusay ng mga kumpanya ang kanilang sensor adhesive sa pagdaan ng mga taon. Pero maraming totoong sitwasyon na kahit gaano kaganda ang adhesive, pwedeng matanggal at mawala ang sensor mo. Magandang gumamit ng dagdag na overpatch lalo na kapag mainit, basa o madalas kang gumalaw. Paborito kong gamitin ang mga patch mula sa Skin Grip. Matagal ko na silang nire-rekomenda at natutuwa akong sila ang nag-sponsor sa video na ito. Kung gusto mong sumubok, may 10% discount gamit ang code na Type1Talks. Nasa ibaba ang link. Ngayon, puntahan natin ang isa pang malaking pangalan sa diabetes, ang Medtronic. Kamakailan, naglabas sila ng 3 bagong sensors simula sa Simplera. Sa simula pa lang, makikita na itong moderno at all-in-one na sensor. Bilugan ang mga gilid at bahagyang nakahilig ang ibabaw nito, kaya mas practical at hindi madaling sumabit kumpara sa iba kong nagamit na CGM. Kasintas ito ng luma ng Libre sensors at mas malaki ng kaunti sa Dexcom G7 o Libre 3 madali rin itong ilagay. Alisin ang takip ng applicator, ilapat ito ng patagilid sa gilid, idiin sa katawan hanggang marinig ang click at dahan-dahang alisin. Para ipares ang sensor sa iyong telepono, kailangan mo lang ilagay ang 6 na digit na code sa Simplera app. May 2 oras na warm-up period ang sensor, medyo matagal. Pero tulad ng Dexcom, G7 otomatikong nagsisimula ito. Pwede mo nang iwasan ang 2 oras na gap sa graph tuwing may papalit ka ng gilid. Napakaganda talaga ng pandikit ng Simplera. Hindi nairita balat ko at hindi natanggal kahit 7 araw gamit. Oo, tama ang narinig mo. Ang Simplera sensors tumatagal lang ng 7 araw, kaya kailangan mo ng marami. Pero may mga benepisyo rin ang maikling gamit nito na ipapaliwanag ko mamaya. Narito ang buod ng technical na detalye ng Simplera sensors. Gusto ko sa Simplera na pwede mong i-calibrate ang sensor gamit ang sarili mong blood glucose readings. Nakatago ng kaunti ang opsyon na yan sa app pero meron talaga. FYI, may 2 bersyon ng Simplera sensor. May Simplera, para ito sa mga gumagamit ng maraming daily injections. Ang sensor ay bahagi ng Smart MDI system kasama ang Smart Insulin Pen at InPen app ng Medtronic. Sinubukan ko ang setup na ito sa loob ng 30 araw at talagang nagustuhan ko ito. Mayroon akong buong video tungkol dito sa aking channel. Meron ding Simplera Sync na ginawa para mag-integrate sa insulin pump ng Medtronic, ang 780G. Ngayon, naglunsad ang Medtronic ng bagong CGM na mas maliit, mas tumatagal at mas mabilis mag-warm up kaysa Simplera upang mas mapaganda ang lahat.
Ang sensor na ito ay tinatawag na Instinct at ang gusto ko dito ay kung gaano ito kaliit. Kasing laki lang ito ng dalawang nakapatong na sentimo. Tinatayang 1 gramo lang ang bigat nito at medyo kamukha niya ang Libre 3 sandali, nakasulat pa nga. Ang Instinct ng Abbott ay gumagamit ng parehong hardware ng Libre 3 pero naka-Medtronic lang ang tatak sa kahon. May 60 minutong warm-up ang sensor na ito, nagbibigay ng minuto kada minutong pagbabasa at tumatagal ng 15 araw gaya ng Libre 3 Plus. Ang Instinct ay kasama sa aid algorithm ng 700 at 80G, kaya okay ito sa mga insulin pump user. Pero kung insulin pen ang gamit mo, dapat mong tandaan ito. Kakabigay lang ng clearance ng FDA sa Minimet Go Smart MDI system na nag-i-integrate sa sensor na ito gamit ang InPen. Di ko pa nagagamit yung Instinct sensor, pero sabi nila ang pump. Pwedeng kontrolin ng user ang sensor sa Minimet mobile app at ng Smart MVI user sa updated InPen app na may sense. Narito ang buod ng pangunahing pagkakaiba ng Simplera at Instinct. Mukhang mas maganda ang Instinct sensor ng Abbott. Kaya ang tanong, bakit gugustuhin ng isang tao na gamitin ang Simplera imbes na Instinct? At muli, may ilang dahilan. Ang una ay calibration. Bawal ito sa Instinct pero pwede sa Simplera at malaking pagkakaiba yon para sa akin. Maaring dahil din sa pagtitiis ng balat, dahil may ibang hindi hiyang sa panbikit ng Abbott kaya mas pinipili ang Simplera. Pwede mong piliin ang Simplera dahil saklaw ito ng insurance mo. May 7 araw na suot ito na tugma sa 7 araw na suot. Ginagamit ito ang parehong sensing technology ng lumang Guardian Apat na paborito ng iba. Hindi ko na sinama ang Guardian Apat sa review na ito. Kasi kailangan ng mas maraming effort ilagay ang sensor na ito at medyo luma na rin para sa akin. Hindi ko maire-rekomenda ito maliban kung ito lang ang option mo. Kanino ko maire-rekomenda ang Medtronic sensors? Sa tingin ko, pinaka-may saysay gamitan ng mga sensor na ito kung gagamitin mo sila kasama ng InPen o Medtronic's insulin pump, ang 780G. Kung iba setup mo sa insulin dosing, baka may mas magandang CGM option sa iba. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamaliit na CGM sensor, ang Eversense 365. Ang astig na sensor na ito ay 18 mm ang haba at 3.5 mm ang diameter, halos kasinlaki ng maliit na tableta. Kakaiba sa sensor na ito, tumatagal ito ng 365 araw, isang buong taon nang walang palit ng sensor at plastik na basura. Nagsimula ako sa Eversense sa pamamagitan ng maikling appointment sa klinika kung saan nilagay ng doktor ang sensor sa ilalim ng balat ng braso ko. Napakaayos ng mismo procedure, hindi ito masakit kahit kaunti at na-video ko ang lahat ng nangyari. Ang ikalawang bahagi ng Eversense system ay ang matatanggal na transmitter na nilalagay sa braso ko sa ibabaw ng sensor at nagpapadala ng glucose info sa telepono. Ang transmitter ng app ay kasing laki ng Dexcom G6, mas malaki sa G-Pito o Libre 3, pero mas marami rin itong nagagawa kaysa sa iba. Naalala mo bang nagreklamo ako tungkol sa sensor na natanggal? Hindi ko naranasan yan sa Eversense dahil pwede mong alisin at ibalik ang transmitter kahit kailan. Napaka-kumbinyente nito kung gusto mo magpamasahe o pansamantalang itago ang diabetes. Madaling tanggalin at ikabit ang transmitter. Gamit ang double-sided na silicone patch na ito, transparent o puti ang kulay. Ang astig pa, sobrang sensitibo sila sa balat ko. Nakakagamit din ako ng bagong patch araw-araw, kaya walang maruming adhesive residue at siguradong walang iritasyon sa balat. Ngayon, isa pang magandang bagay sa transmitter na ito ay nagva-vibrate ito. Kaya kung sobrang baba o taas ang blood sugar mo, makakatanggap ka ng pribadong alerto sa katawan kahit walang telepono. Narinig mo ba na mas malamang nagisingin ako ng mga alerto sa katawan sa gitna ng gabi nang hindi nagigising ang iba? Heto ang buod ng mga pangunahing detalye ng Eversense system. Kung gusto mo pang malaman, i-pause ang video at tingnan ang detalye. Isa pa, gusto kong bigyang diin ang katumpakan. No gamit ko ang Eversense, lagi kong kinukumpara ang glucose reading sa aking glucometer at humanga ako sa resulta. Hindi ako nakaranas ng compression loss o maling alarma. Sa totoo lang, ito na ang pinakamaasahang CGM na nagamit ko. Pero may kapalit ang ganitong katumpakan at pagiging maasahan. Ang Eversense 365 ay kailangang i-calibrate lingguhan habang ang mas lumang 180 araw na bersyon sa Europa ay araw-araw naman ang calibration. Sa karanasan ko, hindi malaking issue ang lingguhang calibration pero nakakainis kung araw-araw. Isa pang downside ng Eversense system ay kailangan i-charge ang transmitter. Kadalasan, ginagawa ito ng tao araw-araw habang naliligo. Pero sa 365 na bersyon, pwede rin kahit nakapatong lang ang transmitter sa braso mo habang nagtatrabaho o may ibang ginagawa. Ngayon, tuwang-tuwa ako dahil inanunsyo kamakailan ng Eversense ang unang insulin pump integration nila. Gumagana na ang sensor sa Twist 8 system ng SQL Medtech.
at umaasa akong mas maraming pump companies ang sasali sa team. Para kanino nga ba ang Eversense sensor? Sa tingin ko, irerekomenda ko ito sa sinumang hindi masaya sa tradisyonal na CGM. Kung nahihirapan ka sa iritasyon sa balat, maling sensor readings, madaling matanggal na sensor, compression alerts o hindi nagigising ng iba sa gabi, subukan mo ang Eversense. At kung kinakabahan ka tungkol sa paglalagay, panoorin mo ang buong review ko kung saan ipinapakita ko ang buong proseso. At tapat kong pinag-uusapan kung ano ang naramdaman ko at kung sulit ba talaga ito sa huli. Ngayon, punta naman tayo sa susunod na sensor sa listahan ko, ang Stelo. Gawa ito ng Dexcom. Kahit ibang packaging, halos pareho ang hardware sa Gpito. Magkahawig ang applicator, medyo mas madilim lang at pareho rin ang sensor. Mayroon itong makinis na disenyo na mas madilim ang kulay ng gray at may logo ng Stelo dito. Katulad ng Gapito, may kasama rin itong overpatch, pero gaya ng nabanggit ko kanina, mas gusto ko pa rin ang skin grip patches kaysa sa branded na Dexcom patches. May 30 minutong warm-up period ang Stelo na magsisimula agad kapag pinindot mo ang button sa applicator at inilagay ang sensor. Tumatagal ito ng hanggang 15 araw at sa totoo lang, 15 at kalahating araw kung gagamitin mo ang dagdag na 12 oras na grace period. Pero ang talagang gusto ko sa Stelo ay ang feature na tinatawag na spike detection. Ang feature na ito ay tinutukoy ang mga biglaang pagtaas ng blood sugar at nagbibigay ng opsyon na subaybayan ang mga nangyari bago ito magsimula. Pwede mo nang tingnan at suriin kung anong pagkain o gawain ang nagdulot ng spike na yon at alin ang bagay o hindi sa'yo. Nakakatuwa kay Stelo. Nag-update lang ang glucose reading sa app bawat 15 minuto, hindi tulad ng karamihan sa ibang CGM na kada 5 minuto. Hindi ito ideal sa lahat. Pero kung na-stress ka sa alerts o nagbabagong numero, baka mas nakakakalma ang mas mabagal na update. Narito ang buod ng pangunahing specs ng Stelo Biosensor. Sinuri ko ang accuracy sa pamamagitan ng paghahambing ng readings ng Stelo at ng blood glucose meter ko. Halos magkatulad naman ang resulta. Based sa aking karanasan, kasing tumpak ng Stelo ang Dexcom Gpito, pero bahagya lang itong mas delayed kaysa real-time dahil mas madalang mag-update. Isang mahalagang tandaan, hindi CGM ang Stelo, kundi biosensor. Kahit aprobado ng FDA, hindi mo kailangan ng reseta at pwede mo itong bilhin online. Dinisenyo ito para maging mas abot kaya kaysa sa tradisyonal na CGM. Nasa $100 lang ang halaga para sa isang buwang supply o mas mababa pa, lalo na kung mag-subscribe ka. Mas madaling gamitin ang Stelo app kaysa ibang CGM apps. May bahagi rin kung saan matututo ka kung paano naapektuhan ng nutrisyon o ehersisyo ang glucose mo. At ang sensor na ito ay pwedeng i-integrate sa Oura Ring na makakatulong palalo para maiugnay mo ang iyong glucose data sa mga bagay tulad ng tulog o stress. Talagang kamangha-mangha ito. Pero may ilang limitasyon ang Stelo kumpara sa tradisyonal na CGM. Binabasa lang nito ang glucose sa pagitan ng 70 at 250 mg kada deciliter. Walang alerto para sa low or high blood glucose at hindi suportado ang ibang advanced features. Pero makatuwiran ito dahil halos kahit sino sa US ay pwedeng bumili nito online. Ang Stelo ay para sa may diabetes na di gumagamit ng insulin o sa gustong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar. Susunod, may isa pa tayong biosensor, ang Lingo mula Abbott. Magkaiba ang packaging ng Lingo at Libre sensor pero pareho lang ang hardware ng Lingo at Libre 2. Mabibili rin ito kahit walang reseta. Kaya dapat natin itong ikumpara sa Stelo ng Dexcom dahil sila talaga ang direktang magkalaban. Ang Lingo ay mas malaki, mukhang medical na sensor, at mas mahirap ikabit dahil hindi ito all-in-one sensor. Kailangan mo lang itapat ang dalawang bahagi ng pakete, ilagay ang sensor sa applicator, tapos idikit sa braso at ikabit. Pagkatapos mong ikabit ang Lingo, kailangan mong iscan ang sensor para ma-connect ito sa iyong telepono. Ang Lingo ay may 60 minutong warm-up doble kaysa Stelo at tumatagal ang sensor ng hanggang 14 na araw isa't kalahating araw na mas maikli kaysa Stelo. Sinubukan ko ang accuracy ng Libre sa pamamagitan ng paghahambing ng napakaraming reading ng Libre sa aking glucometer at natuwa ako sa resulta. Napaka-accurate ng biosensor at madalas ay halos eksakto. Pero mas mahalaga siguro sa pagpili ng over-the-counter na option, ang presyo. Ang Lingo ay nagkakahalaga ng $49 bawat sensor at mga 100 bawat buwang supply. Mas mura kapag nakasubscribe, halos kapareho ng presyo ng Stelo. Ang talagang maganda sa Lingo ay ang phone app nito na napakalinis at moderno ang itsura. Nag-update ang glucose numbers kada 60 segundo kaya talagang real-time ang sistema. Namumumukutangi ang Lingo app dahil pinapasimple nito ang mga bagay. Imbes na laging ibigay lang ang glucose numbers, ginadawang daily score na tinatawag na Lingos ito
na may malinaw na visual cues. Kapag tumaas ang blood sugar mo, may kasamang gamification. May daily target ka at layunin ay manatili sa ibaba nito. Hindi ito para sa lahat, pero tingin ko makakatulong ito para maging mas stable ang glucose ng marami. May Glucose Insights section din ang Lingo app. Nagbibigay ito ng simpleng tips, educational videos, at recipes buong araw. Mas detalyado ko itong tinatalakay sa detalyadong review ko. Isang mahalagang bagay na gusto kong bigyan diin, ang Lingo ay sumusukat lang ng blood sugar mula 55 hanggang 200 mg kada deciliter. Wala itong alerto para sa mababa o mataas na blood sugar at hindi rin ito sinusuportahan ang iba pang mas komplikadong mga tampok. Pero muli, may saysay ito dahil ang Lingo ay pangunahing dinisenyo para sa mga health-conscious na individual at sa sino mang gustong pagandahin ang kanilang pamumuhay. Hindi ito para sa may diabetes at hindi dapat gawing basehan sa medical na desisyon. Pero may over-the-counter na option ang abot para sa diabetic na hindi gumagamit ng insulin. Libre Rio ang tawag dito at inaprubahan ng regulator noong 2024 kaya sana ay mailunsad na agad ito. Puro CGM mula sa kumpanyang Amerikano ang napag-uusapan natin ngayon. Pero may magaganda ring sistema mula sa labas ng US na dapat isaalang-alang. Ang una ay ang bagong-bagong GS3 na gawa ng Cybionics. Gusto ko dito ang pagiging elegante. 1.5 gramo lang ang timbang at ito ang pinakamamanipis na sensor sa mundo. Halos kasing laki ng Libre 3 ang GS3. Pero dahil ubalo ang hugis nito, mas mahirap tanggalin kaysa sa Libre. All-in-one disposable CGM ito. Tanggalin ang takip, ilagay ang applicator sa gilid, at pindutin ang button para mailagay ang sensor. Ang GS3 ay tumatagal ng 14 na araw walang overtape at 60 minuto warm-up. Maayos ang dikit ng adhesive para sa akin. Gustong-gusto ko na hindi ito nag-iwan ng maraming residue sa braso ko, di tulad ng ibang sensor. Narito ang overview ng pangunahing specs ng GS3, kaya pwede mong i-pause at tingnan ang detalye. Pero ang pinakagusto ko sa bagong Cybionics CGM ay ang software. Malinis at moderno ang itsura ng GS3 app. Nandito lahat ng karaniwang top features ng karamihan sa ibang CGM apps, pero hindi ito mukhang medical device kahit konti. Kitang-kita na ang software ay gawa ng may malasakit sa karanasan ng gumagamit. Gusto ko talaga ang feature na pwedeng i-overlay ang graph ng huling 3 araw sa main screen na madalas kong nadagamit. Malaking tulong ito sa akin kaya na-update ko ang ilang insulin-to-carb ratios at correction factors. Gumagamit ang app ng AI para magbigay ng real-time tips na tutulong sa iyo mapabuti ang timing, range at control mo. Nagdatrabaho ang kumpanya sa Apple Watch integration at AI food logging na lalabas ngayong taon, kaya mas gaganda pa ang app. Nang tinesti ko ang sensor, natuwa ako sa accuracy dahil halos tugma ang readings nito sa glucometer ko. Kaya pagkatapos ng ilang linggo, masaya akong i-report ito. Mas maganda ang GS3 kaysa sa dating GS1 at handa na ang Cybionics makipagsabayan sa malalaking kumpanya. Isang kahinaan ng GS3 ay wala pa itong koneksyon sa instrument pumps o smart pens. Kaya maaring itanong, para kanino ba talaga ang GS3? Irerekomenda ko ito sa mga hindi masaya sa kanilang CGM at gusto ng magandang karanasan sa app dahil dito namumukod-tangi ang sistemang ito. Hindi pa sakop ng insurance ang GS3 sa maraming bansa, pero ayon kay The Insider, maaring magbago ito ng mas maaga kaysa inaasahan. Kung ikaw ang nagbabayad, mainam ikumpara ang presyo ng GS3 at CGM mo para malaman alin ang mas praktikal. Isang bagay na tandaan, wala pang FDA clearance ang sensor na ito at hindi pa ito available sa US. Sunod, may isa pa akong matibay na Asian CGM option, ang CareSense Air. Ang sensor na ito ay gawa sa South Korea ng iSense, isang kumpanyang kilala na sa larangan ng BGM. Mapapansin mo agad na kulay abo ang sensor na ito at hindi maliit na bilog gaya ng Libre 3 o Gapito. Mas hugis parihaba o hugis itlog ito. 5 mm ang kapal at 4.5 gramo ang bigat nito, kaya magaan at halos di halata. Gustong-gusto ko. Madali lang gamitin. Hilahin ang applicator para tanggalin ang safety cap. Idikit sa gilid ng katawan at pindutin ang asul na button para maipasok ang sensor. Ang kakaiba dito ay kung paano mo ipapareha ang CareSense sensor sa app. Iscan ang barcode sa kahon, tapos pindutin ang maliit na button para maipareha. Matalino ang button na ito dahil pinapayagan nitong i-pre-soak ang sensor at gagamit lang ng baterya kapag binuksan mo. Ang warm-up ay 30 minuto ang sensor ay tumatagal ng 15 araw at nag-update kada 5 minuto ang glucose readings sa app tulad ng ibang top CGM. Maganda sa CareSense system na pwedeng makita ang glucose data sa phone app o dedicated receiver, kaya may pagpipilian tayo.
Hindi ko pa nabibili o nagagamit ang receiver, kaya huwag itong gawing basihan. Sa alam ko, hindi pwedeng sabay gamitin ang receiver at phone app. Gusto ko sa mga sensor na ito na kahit factory calibrated na, pwede mo pa rin i-calibrate uli gamit ang app at madali lang gawin. Wala akong naging problema sa accuracy, pero maganda na may option na mag-calibrate kung kailangan ko i-fine-tune ang readings. Medyo standard ang app, kumpleto sa expected na features pero walang kakaibang nakita. Kaya, para kanino nga ba ang CareSense? Irerekomenda ko ito sa sinumang naghahanap ng maasahan at mabilis na CGM na may mahabang lifetime. At talaga namang, kahit sino na hindi masaya sa kasalukuyan nilang CGM na ginagamit ay maaring gustong subukan ang CareSense. Tandaan na kahit na ilunsad na ang sensor sa ilang bansa, hindi pa ito available sa US dahil hinihintay pa ang FDA approval. Pero ngayon, dumuko naman tayo sa isa pang malaking pangalan sa larangan ng diabetes, ang Roche. Ang kumpanyang Swiss na ito ay kamakailan lang naglunsad ng kanilang bagong sensor, ang Accu-Chek Smart Guide. Ang lakas ng CGM na ito ay hindi lang ipinapakita ang kasalukuyang blood sugar, kundi pati kung saan posibleng tumungo ang glucose mo sa hinaharap. Nakakabilib ang ideyang ito dahil binibigyan ka ng prediksyon para makakilos bago tumaas o bumaba ang blood sugar. Ipapaliwanag ko mamaya ang prediksyon, pero unahin ko munang tingnan ang hardware. Ang Smart Guide ay mukhang modernong all-in-one sensor na karaniwan lang ang paraan ng paglalagay. Tanggalin ang takip, ilagay sa balat, idiin hanggang mag-click at dahan-dahang hilahin. Ngayon, makikita mo na halos bilog ang sensor, may maliit na kagat sa gilid, parang biskwit ang itsura. Ang Smart Guide ay may 60 minutong warm-up at tumatagal ng hanggang 14 na araw. Ang hindi ko gusto sa hardware ay medyo malaki ang sensor. Mas maliit ito sa Eversense transmitter, pero mas malaki sa lumang Libre sensors. Halos katulad ng Dexcom G6 ang pakiramdam ko nang gamitin ko ito. Kaya kailangan ko rin mag-ingat na hindi matanggal kumpara sa karamihan ng ibang sensor. Pinakita ko na maayos ang dikit ng adhesive, hindi madaling natanggal at walang iritasyon sa balat. Ngayon, narito ang mabilisang buod ng mga pangunahing detalye ng Accu-Chek Smart Guide para maikumpara mo ito sa mga pangunahing kakumpetensya. Pero hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang mga predictive na tampok na siyang pinakakinagigiliwan ko sa sistemang ito. Ang una ay ang 2 oras na prediction ng glucose na nagpapakita kung saan posibleng pumunta ang iyong glucose sa susunod na ilang oras. Napakakapaki-pakinabang nito bago ang mga bagay tulad ng mahahabang biyahe sa kotse halimbawa dahil tinutulungan ka nitong maging handa sa maaring mangyari. Mayroong 30 minutong prediksyon ng pagbaba na lumalabas bilang abiso sa iyong telepono tuwing malamang na bumaba ang iyong glucose sa susunod na kalahating oras. Maganda ito dahil natutulungan kang maagapan at maiwasan ang hypoglycemia o gawing mas madali itong kontrolin. At meron ding 7 oras na prediksyon ng pagbaba sa gabi na available tuwing gabi at ipinapakita nito ang panganib na bumaba ang iyong glucose habang natutulog. Nagbibigay pa ito ng mga suhestiyon kung ano ang maaari mong gawin tungkol dito. Astig ito kasi kilala ko ang maraming taong kailangan ng ganitong kasiguraduhan bago matulog. By the way, marami na akong ginawang finger prick para ikumpara ang mga basa ng Smart Guide sa aktwal kong blood sugar readings. At gaya na nakikita mo, maayos naman ang naging resulta ng sensor, kaya wala akong reklamo dito. Nagustuhan ko rin na naku-customize ang alarm at pwedeng mag-set ng 2 magkaibang profile, isa sa araw at isa sa gabi. Hindi ko gusto na gumagana lang ang prediction kapag may internet. Kapag offline ka, malas ka. Kahit kailangan ng 2 calibration mula sa user sa unang araw para gumana ang prediction, hindi na ako pinayagang mag-calibrate muli sa mga sumunod na araw. Kaya para kanino ba talaga ang Smart Guide na ito? Sa tingin ko, irerekomenda ko ito sa kahit sino na pakiramdam nila ay kailangan nila ng kaunting dagdag na tulong para manatiling kontrolado ang kanilang glucose nang hindi na kailangan gumawa ng masyadong maraming dagdag na gawain. Tandaan, bagamat available na ang sensor sa 30 higit bansa, hindi pa ito sa US dahil hinihintay pa ang FDA approval. Bago ko sabihin kung anong sensor ang pinili ko sa 13, gusto ko munang linawin ang isang bagay. Walang CGM brand na nagbayad sa akin para sa video na ito, at karamihan sa mga sensor ay ako ang bumili, ilan lang ang ipinadala sa akin. Pero ang proyektong ito ay nangangailangan pa rin ng matinding trabaho at medyo malaking halaga ng pera. Kaya kung nakikita mong mahalaga ang tapat at independenteng mga review na tulad nito, paki-subscribe sa channel at pindutin ang like button. Ang pinakamagandang suporta sa aking trabaho ay sa Patreon. Sa VIP group, may direct access at one-on-one na suporta ka sa akin. Paalala, limitado lang ang VIP group. May 10 bakante pa. Aminin ko, medyo mahirap pumili ng susunod kong CGM system pagkatapos itigil ang Dexcom G6. Lahat ng 12 system ay mahusay na perform at walang pumalpak. Sana noon, nang ma-diagnose akong may type 1 diabetes. 38 taon na ang nakalipas, meron man nang akong isa sa mga opsyon na ito.
Pero ngayon, dalawang bagay ang pinakamahalaga sa akin. Kailangan mag-integrate ang CGM ko sa isang aid system at kailangan ko ring magawa itong i-calibrate. Nabawasan ito sa tatlong opsyon, Dexcom G-Pito Simpler as Sync at Eversense 365. Matagal kong pinag-isipan ito pero sa huli, ito ang pinili ko. Pipiliin ko ang Dexcom G-Pito dahil ito lang ang compatible sa patch pump at DIY loop setup ko. Pero dikit talaga ang laban na yon. Kung di ka sigurado kung anong CGM ang pipiliin o kung dapat ka bang gumamit nito, may playlist ako na may review ng lahat ng nabanggit kong CGM. Kung gusto mong maging 100% kumpiyansa sa pagpili mo, i-click ito at panoorin ang buong review pagkatapos nito. Kung may tanong ka, i-message lang ako sa Patreon. Salamat at paalam.